Ephesians chapter 6, verse 1 to 4. The Bible says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord." Ang sabi po ng Bible, "Children, obey your parents in the Lord." Ito po ay isang paunawa na dapat ay sinasabuhay natin at madaling makalimutan at kahit alam natin, di natin sinusunod. Tayo po ay nagkakaroon pa rin ng episodes as children. Na pag isang sinabi ng Bible na children, ay may iba-ibang meaning yan. Una, pagka legally, ang children ay yung tinatawag ng mga minor de edad. Sa ating bansa, iba-ibang bansa, iba-iba ang children. Sa ating bansa, 17 pababa ay considered as children. So kung ikaw ay 18 na pataas, you are now no longer children but of legal age. Sa atin, nakita ko rin na 16 daw ay hindi na sinasabing parang qualified rape. Pagka 16 ka pataas, ay may consent ka na. No? Kung gusto mong karoon ng sexual relationship. Pero 15 pababa ay ano yan, statutory rape yan. Kahit na may consent yung bata. No? So, iba-iba pong age, no? Dati, 21 ang legal age. Ay binaba na ng ating batas sa 18 above. Kaya, pagka kayo ay 18 na, lahat ng gagawain nyo, kung ito ay criminal offense, or kayo ay may kontrata na pipirmahan, liable ka na mag-isa. And you will be tried as an adult. Tatuturing ka ng batas na isang adult. Pero lower than that, 17, you are still a minor. Under ka pa rin. May pinirmahan ka, hindi mo pananagutan yon. Ang mananagot doon, yung magulang mo. Yun ang batas natin. So, yan ay tungkol sa children. Yun namang society natin, tinuturing na bata o children, hanggat ikaw, kasi hindi natin alam ang edad natin, no? Pagka nasa bahay tayo, hindi natin alam, hindi natin nahuhulaan basta-basta kung mukhang 17. Minsan ay 40 na pala, mukhang 17 pa rin. Meron ba ditong ganon? No? Meron ba? Mukhang bata pa rin. Ano? Ang kinis-kinis na mukha, yung mga ganyan. Meron namang 18 pa lang, mukhang 40 na. Meron namang ganon. Oh, ang buhay niya ay magulo. Marami ng kulubot. No? So, pero usually, yung age na 20, 17 to 20 to 30, naghahalo yan sa paningin natin. Kaya hanggat sa society, hanggat ikaw ay nasa ilalim ng poder ng iyong ama, ay children ka ng tatay mo. No? Under ka ng kanyang pamamahala. Hanggat kumakain ka sa kanyang table, sumisilong ka, no? Hanggat ikaw ay nasa ilalim ng bahay na ito, susunod ka sa aking batas. Yun. Yun ang malulupit na ama, no? At yan. Kaya yun nga mga nag-aasawa, dapat mag-move out agad. Di ba? Kaya nga sabi, leave for your father and your mother. Dahil andyan yung
Hanggat nandiyan ka, anak ka niya. At nasa ilalim ka ng batas niya. Kaya kahit na ikaw may asawa na, anak ka pa din at susunod ka pa rin sa kanyang mga palatuntunan. So, yan ang society natin. Pagka hindi ka sumunod dyan, ikaw ay isang suwail na anak. Ayun. At medyo merong batik ang iyong pangalan o ugali sa mga kapitbahay mo at sa mga kamag-anak mo. Because you are still under the rule of your parents as long as you are under the same roof. Lalo na kung wala kang trabaho, pinapakain ka. Kahit lagpas ka na ng 17, legal age, hindi mo pwedeng iprotesta yon. 'Di ba? Pinapakain ka eh. Dinadamitan ka. Doon ka nakatira sa bubong niya. Sasabihin mo, 18 na ako! Ganun ba? O, sige, maghanap ka na ng trabaho mo. Pakainin mo na sarili mo, 18 ka na pala, ba't nandito ka pa? Yun naman ang dapat sagot ng magulang. Sasagutan. Pero huwag kayong magsasagutan. Magmahalan kayo. Di ba? Pero, ang sinasabi lang natin, huwag nating ipoprotesta yung legal. Kung ikaw ay socially, pinapakain pa, sinusuportahan pa. Wala kang karapatan na magpunta sa legal. Di magdemanda ka kung gusto mo ng legal solution. Ano? So, meron tayong alam sa Amerika na pinapakain, tapos naghihingi ng divorce against the parents. No? Yung tinatawag na child emancipation. Isipin mo yun, no? Mga dispalinghadong batas. Dedemanda mo yung magulang mo for emancipation habang kumakain ka nung pinagtatrabahuhan niya. Ay simple lang naman yan. If you think that your parents are no longer good advisors, counselors, and guide to your life, they move out and earn your own living. Although, sa ating puso, emotionally, ikaw ay anak ng iyong mga magulang for life. Yan talaga. No? Kahit ano pang gawin mong kasamaan, anak ko yan. Kahit ano pa ang gawain mong mali sa buhay mo, or kahit na sinabi mong hindi ka mabuting ama, anak pa rin kita. Ganyan po ang ating pakiramdam sa ating puso bilang mga magulang. No? For life, you are my child. Kaya nga, nagtataka ako minsan, no? Minsan, ang dami ng mali, ang daming kawalang-yaan ginawa ng anak. So ang puso ng nanay or tatay masasaktan yan. Minsan magsusumbong sa akin, Pastor, ginawa ito ng anak ko. So minsan hindi ka na dapat mag-advise pagka ganun eh. Alam mo kung bakit? Kasi kahit anong advice mo sa kanya, anak pa rin niya yun. After 1 month, patatawarin niya yun. Oo. Futile na sabihin mo, ito, sige, ganyan ba ginawa? Sige, ito gagawin natin. Dedemanda natin, or papalayasin natin, or ito isusulat mo, sasabihin mo sa kanya harapan. Useless yun. Useless. Yan ang experience ko. No? Dahil after a while, patatawarin niya yun at mahal niya pa rin yun. Magsasakripisyo siya. Titiisin niya yung pait ng mga sinabi ng anak. Yung kasamaan ng anak. Titiisin niya yun. Mamahalin pa rin niya yung anak niya. Forever, you are children of your parents. Kaya, dahil dyan, children, obey your parents. Dahil kawawa naman yung parents. At isa pa, magiging parents ka rin. Pagka ikaw na, sasabihin mo, tama pala si ama. Tama pala si ina. May punto pala sila. Dapat pala sinunod ko sila.
Nasa huli ang pagsisisi. Malalaman mo rin yan. At usually, what you sow, you shall reap. Dadanasin mo yung ginawa mo against your parents sa mga anak mo. Kung ano yung klasikang, kung babae ka, maldita. O kung lalaki, maldito. Spanish yun. No? Ay, kahit, kasi ang mga bata, kahit di mo turuan, gagawa ng rebellion yan eh. Kaya yan po ay mas maganda, you children, you obey your parents because the Lord might be sympathetic to you. And when you have your own family and you are now the parent, ay bibigyan ng Panginoon, God can turn their hearts not to rebel against you. Kung mabait kang anak, God can give kindness to your children. So that, pag ikaw na yung parents, ay hindi ka papabayaan ng mga anak mo. Gagalangin ka ng mga anak mo. Although ang tendency ay magpabayaan ka, magrebelde, concern na lang niya yung pamilya niya, yun ang tendency. That's the natural thing. But God can be gracious to you, to your family, to your old age, so that your children cares for you. Babait sa'yo. No? So, that's from the Lord. That's still grace. At sabi rito, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Anong significance nung this is right? Commandment na nga yan. Ang ibig sabihin nung this is right, tama yang dapat gawain yan at ginagawa talaga yan, whether saved or unsaved. Dapat yan gawin. Tama yan nagagawain. Whether saved or unsaved, huwag tayo magtataka na merong mga hindi mananampalataya, mga Catholics, mga iglesia, hindi Baptist, walang alam sa Bible, pero ang gagalang sa magulang. Minsan, mas mabubuti pang anak kaysa sa mga Baptist. Yung mga walang pananampalataya, they take care of their parents, well provided, inuuna nila, pag tumawag yung magulang, kahit anong busy, pupuntahan, hindi niya unahin yung trabaho, or yung negosyo. Pero unsaved. No? Mabigat ang salita ng kanilang magulang sa kanilang tainga. Maayos ang pagpapalaki at maayos ang values na napunta sa kanyang puso. Kahit walang scripture. Kahit hindi niya nabasa yung Ephesians 6:1. Hindi niya alam yan. Pero sinusunod niya yan. This is right. Kaya, kung may mga hindi ligtas, walang Bible sa puso, na masunurin, so much more tayo mga Baptist, dapat mas masunurin. Mas obedient. Mas magaling sa pag-obey, pagsunod sa magulang. Mas mabigat ang mga salita nila. Hindi natin babaliwalain. Yun iparte ng obedience eh. Pagka nagsalita ang tatay, right or wrong, bibigyan mo ng respect. Right or wrong. Hindi sinasabing, kailangan sumunod ka. Kasi, children, obey your parents in the Lord. So, not necessarily na you will obey even if it is against the Lord. Even if it is against the Scripture. Halimbawa, sabihin, huwag ka magbabaptis. Manatili kang Katoliko. O di, obey ka ba? O, igagalang mo yung sinasabi ng magulang mo. Pero mas mataas ang utos ng Panginoon Diyos. Halimbawa, baptist ka na. Baptist kayong lahat.
na mga parents, parents and children, family, Baptist. Tapos na-offend sa pastor yung tatay. Sasabihin ng tatay, umalis ka na dyan sa church na yan. Ikaw naman, di na-offend. Naintindihan mo naman yung pastor. Or kung ano man yon, alam mo, na matampuhin lang si tatay. So, pero inutusan ka. Malis na kayo dyan. Susunod ka ba? So, yan ay kanya-kanya tayo ng kilos. Kanya-kanya tayo ng desisyon. Wala tayong rules tungkol dyan. Pero, ang masasabi lang natin, children, obey your parents in the Lord. Pagka ang magulang mo ang nag-utos, ay bigyan mo ng bigat. Bigyan mo ng konsiderasyon. Bigyan mo ng paggalang. Kung hindi ka susunod, kung hindi mo kayang sumunod, kung against the conscience ang pinapagawa, kung against the Lord ang pinapagawa, papakinggan mo pa rin pagkatapos at saka mo sasabihin ang dahilan kung bakit ka susunod o hindi makakasunod. Ibig sabihin, hindi yung sasabihin mo, ay nako, yan na naman kayo. Oh? Hindi kaya sasabihin mo, mas hindi magalang, no? Andyan ka na naman. Hindi, wala nang kayo. Kasi may yung pagsasalita mo, may po, ho, at saka direct third person. Wala nang third person at tapos first person. Yun yung pinakabastos. Yung first person. Ano ka ba? Natawag pa namang tatay ka. Yun, bastos yun. Yung, ano ba naman po yung mga request na yan? No, namumupo ka pa. Kahit hindi mo masunod. At least namumupo ka. Diba? Hindi ka bastos. No. Wag na po. Wag na ho. O yung ho, sa amin sa Cavite, sa Tansa, mas bastos yung ho sa po. May letter, isang letter lang. No? Kailangan po. Aba, ang bastos ng batang to, ho lang. Parang hindi ako magulang mo. Parang yung tiyuhin mo lang or yung kapitbahay mo. O, yun yung grade nun. May ano yan. Yung letter na yan, importante yan. Okay? So, watch out, no? Ang point ko is, you obey if you can do it in the Lord. You obey if you can obey your conscience. But if you cannot, then you give weight. Bigyan mo ng mabigat na konsiderasyon at mabigat na dahilan si tatay. At bigyan mo ng respect yung kanyang desisyon. Sabi mo, naintindihan ko po yung pakiramdam nyo, kaya lang, yung sa konsyensya ko po, hindi ko kaya. Sana po, maintindihan nyo rin ako. Ganon. Hindi yung basta-basta na lang, hindi ako susunod. Maghiwalay na lang tayo ng landas. Pero yung mga sinasabi mo, mga pinagsasasabi mo, ay maling-mali yan. No? Nandidilat ka pa. Dinidilatan mo pa yung magulang mo. No? Yun ang napakasamang anak. No? Hindi lang obey, disrespectful. So, obey your parents because this is right. Now, at a young age, a child is very cute. At makikita mo yan. Yeah, meron siyang blind obedience. No? Yan, naalala ko si Keisha at saka si Michael. Sabi ko, lalagay ko doon sa, meron kaming kama na mataas. Lalagay ko sila ron. Tapos sabihin ko, jump! Yan. Si Keisha, jump agad yan. Kasi alam niya, lalanding siya sa akin eh. Kahit malayo ako. Pag sinabi ko, jump! Alam niya, sasalubungin ko siya ng embrace ko eh. Si Michael, pag sinabi ko, jump! 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 Nakikita niyo yung gravity, babagsak siya eh. Mabilis mag-isip. No? Eh yung isa blind. No? Pag sinabi ng tatay ko, jump!
jump. Kahit anong mangyari, alam ko, andun yung embrace niya. Oh, di ba? Sweet, cute. Blind obedience. Pero, enjoy mo lang yan dahil saglit lang yan. Si Seyna nga, may blind obedience pa ba si Seyna? Wala na? Di ba? Nakikita ko, tinatabig ka na eh. O, di ba? So, saglit lang yan. Di ba? Na ang bata may blind obedience. Dadating ang panahon, kailangan mo na ng enforced obedience. So, children obey your parents in the Lord, kailangan pakilala mo na sa kanya sino ang authority sa bahay. Pakilala mo na sa kanya na hindi pwede yung tabig-tabig lagi. Hindi ako forever nakukyutan sa'yo. Ha? Pag sinabi kong kain, kakain ka. Sige na naman. O sige, kung ayaw mo, di wag. Yung mga magulang, ganun eh. Kain! O sige, wag na, tahan na. Sige, mamaya pa ba gusto mo kumain? Sige, okay. Nasusunod yung anak eh. Di ba? Ang para sa magulang na dispalinghado, parents, obey your children in the Lord. For this is right. Nasusunod yung bata eh. Nasusunod yung anak nila eh. Hindi nasusunod yung magulang. So, yan na yung tinatawag na, lalo na pag nagbasa ka ng Dr. Seuss, yung child psychology or parenting. Yung mga modern methods of parenting. Yan ay in violation of the scriptures. No? Against the scriptures yung mga yan. Kaya, don't worry. Alba, may tinusok sa mata yung anak mo. No? Di ba, may minsan nangyayari yun. Ano? Tinusok sa mata. No? Don't worry, it's not your fault. Siya nga fault nga niya eh. Sasabihin mo, it's not your fault. Kasi sabi nung libro, huwag mong sasabihin may kasalanan yung bata. So, it's not your fault. Don't worry. I'll handle it. See? Kita mo na, walang responsibility yung bata. But, you need, when the child is already mentally grown, kahit na siya ay children pa rin, a child should feel enforced obedience. And then, a child, when he has the built-in tendency to rebel, sinful nature is in action. Makikita mo yan. No? Parang yung iba, sobrang rebelde pagkat sobrang sinful yung bata. Parang may nakikita kang sungay doon sa bata. No? Oh, malaki na sungay nito. Makakuha ng lagare. Matabas ito. So that's enforced obedience. Because the Bible says, kailangan natin na enforced obedience because in Proverbs 22:15, the Bible says, foolishness is bound in the heart of a child. Nababalot ang puso ng isang bata, yan ay nababalot ng kalokohan. Foolishness. But the rod of correction, the enforced obedience, shall drive it far from him. So, gusto nyo bang magtanggal ng balot? Kailangan nyo ng rod of correction. Yun. So, mahal na mahal mo yung anak mo, ayaw mo paluin. Sabi ng Bible, paluin mo. O, depende na lang yan. Kung ano yung pampalo mo. No? Minsan ay, no? Minsan ay dyaryo, minsan kamay, minsan ay sinturon. Depende sa age ng bata, depende sa katigasan ng ulo, no? At depende sa kung hindi siya natututo. No? So, iba-iba ang parusa ng mga magulang. Huwag naman yung cruelty to children. No, yung sinisipa, inahagis, inahataw ng yantok. Although sa nung panahon namin, pwede yan. No? Hinahataw ng yantok. At talagang hanggat hindi pasa-pasa, hindi mo titigilan. Sa amin, papatayin mo na ba yung anak mo?
Ayan, minsan yung nakikialam na yung buong angkan. Kasi ayaw tumigil ng tatay sa paghataw. Oh, sino nakaranas ng ganyan? Oh, na halos inaawat na siya ng iba, ayaw pa niyang tumigil sa sobrang sama ng loob niya at galit. Talagang tinuturing ka na niya na kaaway na kabarkada niya. Ganun na, no? So, this is, the Bible says, foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction, yung rod of correction, interpret natin, pero kailangan rod of correction. Yung interpretation mo kung ano yung rod na yan, it's up to you. Isa pa, for Proverbs 23:13, withhold not correction from the child. Wag mong sabihin, ayaw kong disiplinahin. Ayaw ko siyang sabihan. Kasi hayaan mo siya mag-explore kung ano yung gusto niyang imahinasyon. Para matuto siya, maging genius siya. No? Wag pabayaan mo lang yan, yung bata na yan. Matututunan din niya na mali yan. Mali ka pagka ganun. From the child. For if thou beatest him with the rod, he shall not die. So medyo nakikita na natin yung kung gaano katindi yung tinutukoy ni Solomon. No? Hindi naman mamamatay yan pagka hinataw mo . So ibig sabihin medyo yung panghataw ni Solomon siguro or nung master of the house ay medyo masakit. No? Kasi hindi naman mamamatay . Wala naman talaga namamatay sa sa pingot. Diba? Napingot ba kayo ng magulang nyo? Oh, ito, napipingot. Yung isa yata, hindi nagyayes . No? Yung iba, napipingot. Yung iba ay nasasampal. Diba? Yung iba ay nasusuntok. No? Yung iba ay nahahataw, dadapa. Pag sinabing dapa, iyak na yan. Bakit kita pinapalo? Oh. Tapos, sasabihin nung bata, kasi po, matigas po ang ulo ko. Ganon. Yan ang mga, yung iba naman, sumagot ka! Bakit mo ginawa yun? Tapos, sasagot ka pa. Proverbs 29:15 says, the rod and reproof give wisdom. Nakakabigay pala ng magandang pag-iisip, katalinuhan, at right thinking. Gusto niya ba ang inyong mga anak ay paglaki, maayos mag-isip? Yes. Ayan, the rod and reproof give wisdom. Yung enforced obedience, nagbibigay ng maayos na pag-iisip sa bata. So pagka hindi mo hinahataw, hindi mo pinapalo, hindi mo ini-enforce yung obedience, yan yung laki sa layaw. Yan. Yan yung spoiled. No? Praise God. Walang mga spoiled dito. Meron ba? Tama ba ako? Walang spoiled. Si Stephen, nakita ko nahataw yan . No? Minsan naawa ako . Sinasaway nga nung katulong ni Stephen yung tatay niya kasi minsan matindi si Brother June. No? Pero yan ay, kita mo, ngayon ay very wise Stephen. Di ba? Kasi merong siyang rod and reproof. Hindi siya pinabayaan. Yes. Kaya very wise. Tama, naglilid dito, tuwan-tuwa. Ma-absent na kayong lahat, ako a-attend. Di ba? Sipin mo yon. So yan ay wisdom. But a child left to himself bringeth his mother to shame. Nanay, gusto mo ba
na yung anak mo, ikakahiya mo. Dahil gumagawa siya ng mga bagay na nakakahiya sa lipunan, sa church, at sa pamilya. That is a child left to himself. Yung hindi dinidisiplina, hindi sinasaway, hindi pinapalo, puro love lang. Di ba? Love. Sinabi na, alsin yung cellphone. Kailangan niya ng rod and reproof. Children, mamaya, schedule natin yan. No? A child left to himself bringeth his mother to shame. Kaya, mga nanay, no? Karoon tayo huwag tayong puro awa sa anak natin. Sundin natin ang Bible. Naalala ko yung isang example ni Tatay Abante. May preacher's conference. Kailangan pinapalo niyo yung mga anak ko, yung mga anak niyo. Itong mga anak ko, puro pastor yun dati. Pinapalo ko yan. Kaya yan, puro pastor na ngayon. Sabi niya gano'n. Yung mga pastor, pagkatapos ng conference, umuwi, pinagpapalo yung mga anak nila. Sabi ni pastor! Bira. Okay. So, that is the enforced obedience. Ngayon, pagka wise age na, yung kumbaga, nag-move out na siya. Diba? Nag-move out na, may pamilya na, or nagsolo na, kahit na binata pa rin, or dalaga pa rin, ay nag-iisa na, ayaw niya na, hindi na siya sumusukob sa inyong bahay at kabuhayan. Pero anak mo pa rin yun. At meron pa rin siyang obligation ng children, obey your parents in the Lord. Anong klaseng obedience ang kailangan niyang gawin? Honored obedience. Ang sabi, honor thy father and mother. Di ba? So it's not just obedience, but honor. So pagka ikaw, kahit na may trabaho ka na, o mas mayaman ka kaysa sa nanay at tatay mo. No? Mas marami kang pinag-aralan, mas mataas ang pinag-aralan mo. No? Hindi mo siya liliitin. Mamaliitin. Kahit sabihin mong mali-mali English niya, mali-mali grammar niya, mali-mali desisyon niya sa mga pagdidil sa mga batas, sa mga agreements, sa mga kontrata, nagkakamali siya kasi mababa ang pinag-aralan niya. Ikaw matalino, napakadami mong alam, hindi mo siya babastusin, you will honor your father and your mother. Yan. Because that is right. And pagka you honor, the people will also honor you and your children will also honor you. Nakikita nila kung paano ka magmahal at gumalang sa iyong sariling magulang. Huh? Naalala ko yung tinuro sa akin ng tiyahin ko. Sabi niya, huwag kang bastos sa mga matatanda. Pero nung matanda na yung tatay niya, itong matandang to, ginaganon niya. Parang nagtaka ako, bakit kaya ganun? No? Pag ganun na ba katanda, pareho sila, pwede nang bastusin yung matanda? Kasi binayolate niya yung tinuro niya sa akin. Maghalang ka sa matanda. Magmano ka. Mamumupo ka. Susunod ka. Pero nung yung tatay niya matanda na, itong matandang to, sabi niya, pareho na silang patay. No? Hindi ko sasabihin sumalangit na ang kanilang kaluluwa. Pero, minsan ganun inconsistent. No? Dapat mga parents, consistent tayo. Diba? Para yung mga anak natin, consistent din sa pagsunod sa mga batas at lalo na sa salita ng Diyos. And lastly, there is divine obedience. Yung divine obedience is, hindi mo lang ino-honor yung
magulang mo for the sake of honor, for the sake of love, hindi mo lang sila obey because ini-enforce, but kaya mo sila ginagalang at binibigyan ng pugay is because of God. Because God says it, you obey. Because it is the rule of God. And since you love God and you obey God no matter what happens, you do it to your parents consistently because of God. Diba? So, gagalang kita, Papa, igagalang kita kahit na wala ka sa hulog. Dahil sinabi yan ng ating Panginoon na igalang kita. Yan. That is doon mo lang naman i-enforce yung divine obedience pag wala sa hulog na yung magulang mo . Diba? Kasi kung mahal mo yan, susundin mo yan, whether may utos ang Diyos o wala. Diba? Kapag mahal mo yan, o talagang yan ang kinalakihan mo, o talagang yan ang example sa buhay mo, at talagang hindi mo makaya na i-violate yung societal norms, ginagawa naman talaga yan . Pero very unique. Yung, hindi mo na maintindihan sila . Hindi mo maintindihan yung desisyon, hindi mo maintindihan yung ugali, hindi mo maintindihan yung mga pinagsasasabi, pero andun pa rin yung paggalang mo because God says, honor thy father and mother. So you do it anyway, even though hindi na karapat-dapat. Diba? Hindi na, dapat nga ang magulang ang nagtuturo sa anak, pero this time, dumating sila sa age na, tatay, magsuklay ka naman. Maligo ka naman. Magbihis ka naman ng maayos. So, hindi ka galang-galang yung suot niya. Bilihan mo ng t-shirt sa mall. Di ba? Yun ang solusyon. Hindi nagsusuklay. Bigyan mo ng suklay tsaka pamada. Di ba? Hindi nagtutoothbrush. Bilihan mo ng rotary toothbrush yung Oral-B. Oo. Bigyan mo ng deodorant, kung mabaho yung kilikili niya. Provide mo. Hindi yung nakasaway ka lang. Di ba? Nakasaway ka lang. Your rebuke is good, but we need cash. Sasabihin ng parents. Puro ka lang saway Kasi mo. Okay, now, God's actions to all who obey. Ito yung mabigat. Hindi pa tapos ang preaching, pero 15 minutes. Aba kasi nung announcement. Okay. Sige. God's actions to all who obey. Sabi, there is a promise. This is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. So, long life is promised to those who are obedient to their parents. Okay? So, yan ang default. No? Of course, exceptional. There are exceptional cases na mga mababait na bata pero namamatay because of accidents, because of certain things. But the default is, if you are obedient to your parents, you will live long in the earth. No? That is a promise. And hindi lang yon. Merong mga instances na mahaba nga ang buhay mo, hindi naman quality. Parang mabuti pa mamatay. Kaya importante din na long life, quality life. Diba? Importante yon. So, yan ay promise ng Panginoon because it is God who can make our lives quality lives. Kahit na anong pinag-aralan mo, you can have a bad life.
Kahit tumama ka pa sa loto, you will have a bad life. Kahit na ano pang haba ng buhay mo, biro mo, 100 taong ka na, no? Amoy lupa ka na, hindi ka pa patay. Pero wala nang nag-aalaga sa'yo, wala nang tumitingin sa'yo. Andun ka na lang sa kalsada. Buhay ba yun? Diba? Diba, ang daming ganyan ngayon. Ang tatanda na, nakaganon sa mga kotse. So, tas bibigyan mo ng piso lang. Si Nena raw, 10 pesos binibigay pagka ganon. No? Ako 5 pesos lang. Parker, nagtitinda ng kung ano-ano, basahan. Ayun, tanda na. Hindi quality yung buhay. No? So, we don't know their relationship between parents. Baka hindi maganda. So, as a consequence, the promise to the disobedient is you will have a short life, you will have an untimely death, and a sorrowful life. Pagka ikaw ay disobedient to parents. So, yung mga matatanda na rito, no, lagpas na ng 60, siguro mga masunurin kayong anak. No? Kaya kayo ay umabot. Kaya kayo ay nagka-senior ID. No? Kasi siguro kasi 60, 70, bonus 80, yan ay mga palatandaan na mababait na anak. Yan. No? Pag di ka umabot niyan, ewan ko lang kung bakit. No? So, yung mga namamatay, bata pa, namatay na, hindi tayo magko-conclude. Pero, yan ang norm ng Panginoon. That's the way God has decreed it. All parents want is that their children should have long life. Lahat ng mga magulang, ang gusto nila, sana, kahit wala na ako dito, yung mga anak ko ay ine-enjoy yung pin-provide ko sa kanila. No? So, sana mag-provide tayo ng something, hindi utang, kundi something valuable na iniwan natin. No? Para sa aking panganay, yung mga utang ko sa bangko, ay pinamamana ko sa kanya. Kawawa naman. Ano? So, quality life. So, they are willing to work hard. Yung mga anak, mga tatay, mga magulang, ay nagsisikap yan para sa kanilang pamilya. No? Para yung kanilang mga anak ay wag danasin yung hirap na kanilang dinanas. So, gano'n naman lagi ang ating idea eh. All parents want is that their children should have a prosperous life. And they may achieve things higher than they achieve. Diba? Naabot mo, high school ka lang, yung anak mo gusto mo college or doctorate. Diba? Tapos maging principal siya or maging respetado sa lipunan. Minsan tinataas mo yan sa balikat mo, sasabi mo, ikaw ang future president of the Philippines. Ikaw ang future mayor or governor. Ikaw ang future Elon Musk. Yung mga ganon. So, di ba, ang gusto lagi ng magulang ay magandang future para sa kanilang mga anak. Magsisikap sila, magsasakripisyo sila, 2 trabaho, 3 trabaho, may sideline pa para sa kanilang mga anak. But God's command and promises must not be neglected. Sa ating pagpapagal, wag naman nating kalimutan na may obligasyon tayo sa Panginoon. Wag puro trabaho, puro pamilya, puro pagkikita ng pera, at puro pagpapagal para sa pamilya. Sino yung mga ina-invite natin, tapos kahit linggo nagtatrabaho para sa pamilya? Yan yung mga nakalimot sa Panginoon. Sabihin na natin, nagpe-pray pa rin sila. Pero, ano yun? Pinapakinggan ka ba ng Panginoon kung hindi ka sumasamba sa Diyos?
Tapos sabihin mo lang, Lord, give me, give me, give me, give me. Pero yung obligasyon mo, na 6 days you shall labor, the 7th day, serve the Lord, hindi mo ginagawa. Oh. So, yan po ay isang bagay na akala ng mga tao, porket sa paggising mo, ay, salamat Panginoon. Tapos trabaho ka na. Oh. Tapos pag kumain ka, gaganon ka lang. Oh, nagawa mo na yung obligasyon mo. Trabaho ka lang ng trabaho para sa pamilya. No? Akala ng Panginoon, akala ng mga tao, naglulundag na sa talon, naglulundag na sa tuwa, ang Diyos, dahil nagpray tayo ng umaga, at saka bago kumain, nang-rus tayo. Or na umaten ng 1 oras ng misa. Hindi yan. No? Maglingkod tayo sa Panginoon. Serve the Lord with gladness. So God's command must not be neglected. We must know the scriptures. We must know Him personally. And take His lessons. Dahil kung hindi, He will give you lessons. And sometimes that is painful. Gusto niyo ba? Gusto mo ba na ikaw ay turuan ng Panginoon sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng church? O gusto mo turuan ka ng Diyos sa pamamagitan ng sakit? Sasaktan ka ng Panginoon para maalala mo na may Diyos. Yan ang your choice. God will have His way anyway. Tuturuan ka ng Panginoong Diyos whether in peace or in pain. Rather, you would rather learn God's way, the scriptural way, in the church, rather than in pain. No? So, think wisely how you will serve the Lord. Children, take care of what you read and follow what is written. Sometimes, consequences are irreversible. Sometimes, dahil disobedient ka, yung time na gusto mo nang bumalik, wala na. Marami ka ng pinagdaanan na masama, kukunin ka na ng Panginoon, at diretso-diretso na. Kahit na gusto mo nang bumalik. Minsan ganon. You will bring pain to yourself and to your parents because you have been disobedient. At alam natin na it happens. Nabalik na. Gusto nang makipag-reconcile sa church. Gusto nang makipag-reconcile sa Panginoon. Pero meron ng desisyon ang Diyos na kunin na siya. At hindi na mare-reverse. Meron ganon ang Panginoon . No? Irreversible. So, wag natin hintayin yun mangyari sa buhay natin at sa ating mga anak. Sometimes, it is irreversible. Bakit? Because God's honor must be upheld. God will have His honor. God will have His way. And it is the more important than your feelings. Tandaan natin yan. God's honor is more important than your feelings. Kahit umiyak ka, pero sa pag-iyak mo, napuri ang Diyos, mas importante yung pagpupuri ng Diyos, umiyak ka na lang. Yan po ay katotohanan na hindi natin dapat itanggi, dapat natin matutunan. Kaya wag nating sanayin ang ating sarili na sasabihin natin, sige Lord, hayaan mo lang ako na hindi maayos, babawi na lang ako in the future. Huwag niyong ugaliin yan. Hindi mo na ako attend. Laylo muna ako, Lord,
After mga 1 year, 2 years, babawi na lang ako. Magsisisi na lang ako. Sometimes, hindi ka makakaabot doon sa pagsisisi o sa pagbawi. May gagawin sa iyong Panginoon na masakit. Because God will have His way. Hindi ka na makakabalik. That doesn't work. So the last point, fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Ngayon, tanong. Ulitin natin yung verse. Fathers, bakit walang mothers? Ba't walang sinabing mothers? Ha? Provoke not your children to wrath. Because mothers are under the command responsibility of the fathers. Hindi inuutusan ang mothers. Pero gagawain din ng mothers ang discipline. Under the command of the fathers. And whatever the mother does, it is the father ang mananagot sa Diyos. Kailangan maintindihan natin yun. No? If she does wrong to her children, if she provokes her children to wrath, the father bears the blame. So fathers, take charge. Because God will require from you what happens to your family. You cannot say, yung asawa ko kasi, Panginoon nanay gusto ko sana ganito yung pamilya kaso yung nanay nila hindi, ikaw mananagot sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na nanay kasi, si Eva kasi. Diba? So that is for a family whose father is also a believer. The father bears the blame. And wag mo sasabihin sa asawa mo, bahala ka ha. Meron akong gustong gawin ha, pero nakikialam ka, o bahala ka. Hindi pwede yun. Ikaw ang mananagot sa Diyos. At ikaw ang mananagot sa church. Kaya nga minsan, mga kapatid, ito patakaran ko to. Pag merong family dito na father and mother nandito, at may problema yung nanay sa akin o sa Panginoon o sa pamilya niya, ang kinakausap ko yung tatay. Hindi ako dumidirekta doon sa babae. Because the father is to blame. The father bears the responsibility. Bakit yung asawa mo ganyan ginawa? Bakit ganun ang sinabi? Bakit ganito ang patakaran? Sawayin mo yung asawa mo. Ayusin mo yung asawa mo. Hindi ko dedirektahin yun. Kasi siya ang mananagot doon. No? So, kaya yung mga ladies, pwede kayong lumapit. No? If you have a personal problem or any kind of problem, no problem. You can approach the pastor's office. Pero, ang rule po natin, it is the husband who should be responsible sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya. Kaya, fathers, provoke not your children to wrath. Don't provoke them. Use good words. Godly words, scriptural words. Yun ang ginagawa ng isang matinong tatay. Ang isang Baptist na tatay, isang Christian na tatay. Take them to church, insist on it. Huwag mong pabayaan yung anak mo na maraming assignment, maraming project, maraming dahilan. Kahit pa. O half-day anak. Ang dami ka ba assignment? Gawin mo, magpuyat ka ng Sabado. O, kahit late, sige, punta ka. Punta ka sa church linggo. Importante sa akin. Masaya ako pag nandun ka. Hindi ako papayag na absent ka lagi. Di ba?
Ano mapapala? Ano ang mangyari pagka naging gano'n na? Pwede pala kay mama eh. Pwede pala kay papa na may mga ganun dahilan. Lusot pala yun eh. May project, may assignment, may field trip, may kung ano-ano. No? Hanggang sa wala na. Walang ministry. So nakakatuwa na in-expose ni MC lahat ng ministry. No? Pwede yan. Salihan natin yan. Magkaroon tayo kahit isa. Dahil pag wala, parang wala kang sacrifice para sa Panginoon, para sa church. Wala ka man lang papel. No? A-attend ka, pupunta ka rito, tapos uuwi ka na. Hindi tayo dapat kontento sa ganun. Kaya mamaya, sa announcement mamaya, mahaba ulit. Meron akong mga gagawin na assignment. So, use good words, fathers, and mothers under the fathers. Don't provoke. Ano ba, gigisingin mo? Alas 8. Alas 8 na. Ano ba naman? Napakatamad mo naman. Malilate ako dahil sa'yo. Bumangon ka na dyan, sipain kita dyan. Bubuhusan kita ng malamig na tubig para mabalikwas ka. Tapos kukunin mo yung alarm, papatunugin mo malakas, lalagay mo sa tenga. Yan. Ganyan minsan, So, pag-aralan natin yung gumagawa ng enforced obedience pero hindi provoking. Don't provoke your children to wrath. Yan. Okay? In conclusion, we have here children. Natutuwa ako, yung huling picture nila Michelle, sila Stephen, yung mga ex-Riyadh na lumaki sa Riyadh. At sila ay nandito pa rin ngayon na magkakasama, naglilingkod sa Panginoon. No? At nakakatuwa yan, yung mga anak natin, pagdating ng panahon, maliliit dito, tapos magiging binata na dito lumaki. We have here children, we have here fathers, we have mothers. Disobey and ignore, and you have a life of sorrow. Obey and obey your parents, and you will have a good life. Unless you will have a sorrow, unless grace gives you relief. Ang atin pong Panginoon, kahit na disobedient ka, napakaganda ng ating Panginoon, napakadakila ng ating Panginoon, na kahit ang dami nating violation, ang dami na tayo suwail na anak, may kahabagan pa rin siya. Binibigyan pa rin tayo ng chance. Kaya, sabi mo sa Panginoon, Lord, I have been disobedient. Masama akong anak. Sana po hindi ko tamasain. Sana po hindi ko pagbayaran. Sa ngayon, alam ko na lahat. Naintindihan ko na lahat. Mali ako sa aking mga ginawa. Panginoon, maawa ka sa akin. Give me another chance to be a good child and a good parent to my child. Yan po ang prayer. Tayo po tumayo.